pag-uusapan natin for tonight, and this is still in connection kay na Pastor Peter, kasi kanina, napakaganda ng mensahe po. Alam niyo po, napakaganda ng mensahe ni Pastor Peter kanina. Is becoming a better version of yourself. Amen? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Dati hindi ganyan yan. Ba't yung tinig niyo naman, tinawanan niyo naman. Ba't naman ganon? Titingnan mo, dati hindi ganyan yan. Ba't naman ganon? Parang hindi ko alam kung compliment ba yun, o ano. Salamat sa Panginoon, binabago niya po tayo araw-araw. At magpabago tayo sa Panginoon araw-araw. Tayo po, ang mga Kristiyano, tayo ang mga believer, na we let God work in us 24/7. Not just on Sundays. Not just on the Sundays na, ouch, hindi. Every day, you should have another word. You should have a revelation. May mga times na i-correct ka ng Panginoon. Ayun, yun ang gusto ko marinig, mas malakas na amen doon. Okay lang, i-rebuke ka ng Panginoon. I-reprove ka ng Panginoon. I-correct ka ng Panginoon. I-align ka ng Panginoon. Because it is good. Yun na naman. Wala pong ang ating Ama, napakabuting Ama. Di ba? Hindi niya tayo hayaang mapahamak. So, tayo po dito, naniniwala ako, at sinabi ko na po kanina, yung katabi nyo, iba ho dati yan, iba na ho ngayon. Yung kaharap nyo po, iba ho dati, iba ho ngayon. Kung yung height dati, yung pa rin ngayon. Yun lang, hindi nagbago. Pero we are going from glory to glory to glory. Payaman ng payaman ng payaman. Palakas ng palakas ng palakas. Pahaba ng pahaba ang pasensya. Yon, hallelujah. So, pakisabi ka sa katabi mo, please bear with me. Manalangin nga po tayo kasi we have a lot of verses to tackle. Father God, in the name of Jesus, we are so thankful for today. And Father, we are asking the guidance, the leading of the Holy Spirit, Father, as you reveal yourself to your word. Father, we honor your word. We would like to be open and abide in your word, in your presence, Father. And thank you, God, for everything that we will hear tonight, God. It is for our good. So, Father, maraming salamat. In this we pray in Jesus' name. Amen. Pakisabi nga po ulit, hold on! Okay, kapit lang, kapatid. Okay, pag-usapan po natin tonight ang purpose, favor, and promotion. Purpose, favor, and promotion. How many wants promotion? Ayun, yung mga nagtaas ng kamay, in Jesus' name. Gusto man ng promotion, ay dumadami na in Jesus' name. Okay, yung mga di nagtamas, wala naman sapilitan dito sa church. Pero magtatanong ako ng pangatlong tanong, sino po rito gusto ma-promote? Okay, marami na nagtaas ng kamay. Yung mga di nagtaas ng kamay, okay lang po yan. Walang problema po yan. Bahala kayo. Joke. Daniel chapter 1. At gusto ko pong basahin ito. At gusto ko pong namnamin natin po ito. Daniel chapter 1. Sabi po dito. In the third of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Talo. And with some articles of the house of God, he carried into the land of Shinar to the house of his God. And he brought the articles into the treasure of his God. Verse 3 and 4. Then the king instructed Aspenaz, the master of his eunuchs, to bring some of the children of Israel, and some of the descendants, king's descendants, and some of the nobles. Young men whom there was no blemish, but good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand. Pakisabi nga po, parang ako yun ah. Parang ayaw nyo ah. O sige. Who had the ability
to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. Gusto ko po sundan niyo po ako sa story na habang binabasa po natin. And the king appointed for them daily provisions. Pakisabi nga po daily. Daily provisions of the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that at that end of that time, they might serve before the king. Now, from among those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Remember these names, ha? To the chief of the eunuchs gave names. He gave Daniel the name of Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. Ayan na, mas familiar na sa atin to. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Mas familiar na po sa atin, no? Pero yung original na pangalan nila, kung babalikan natin, ay Hananiah, Mishael, and Azariah. Now, verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the chief of the eunuchs that he might not defile himself. To give us a very, very short of the backstory, si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah po ay mga chosen mula sa tribo, mula sa Israel, doon at para i-train ng Babylonians. In short, to brainwash them, to change their identity. Ibig sabihin, kinuha sila to be one of us. Nakukuha niyo po ba? Kinuha sila to be one of us. Ngayon, nasa sitwasyon ngayon, ang mga anak ng Diyos, si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, na ngayon that they are being offered by the king's delicacies. Isang mga pagkain na hindi po nila kinakain. Mga pagkain na is against in their belief. Pero ano magagawa nila kung sila ay nasa loob ng isang sistema? Now, kailangan po natin i-catch ito, mga bagay na ito. How can we be an influence sa isang sistemang alam nating mali? Now, look at this. But Daniel purposed in his heart, that he would not defile himself. Yung pong word na defile doon, not even a hint. Para bang hindi, kahit katiting, hindi ko hahayang makaapekto sa akin ito. At ano po yun? Yung kumain, yung ino-offer sa kanila. At hindi o basta-basta, pero to, matindi o to. Imagine yung pagkain ng hari, king's delicacy, and the finest wine, the best of the best ay sineserve sa'yo. Pero kasabi ni Daniel, look, it looks good, it sounds good, smells good. Ayaw niya tikman, hindi niya masabing taste good eh. Pero alam niya, it tastes good, but it's not good. Sundan niyo po ako. Verse 9. Mamaya-maya, doon tayo ha. Basahin mo natin istorya kung mangyari. Now, verse 9. Now God had brought Daniel into favor. Pakisabi nga po, favor. And the goodwill of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then you would endanger my head before the king. Sabi niya ganyan, hindi mo pwedeng di kainin to. Ako ang malalagay sa alanganin nito. Ito'y utos ng hari, at kapag utos ng hari, hindi mababalik. Now, verse 11. So Daniel said to steward, whom the chief of the eunuchs has set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Verse 12, kaya hina-highlight ko po yan. Gusto ko pong sundan, kaya ko hina-highlight to para masundan natin. Please test your servant for 10 days,
and let them give us vegetables to eat, water to drink. Mga kapatid, tingnan nyo ha. Nasa isang sistema siya. Mag-complain, pwede mag-murder, pwede magrebelde, pwede tumanggi, pwede tumakas, pero hindi niya ginawa. Pero, sumagot siya at makikita natin ang wisdom ng Panginoon. Tatanggihan ko, hindi ko kayang kainin niyang inong-offer mo. Pero, pwede ba, may request ako, bigyan mo ko ng 10 araw for 10 days, vegetables and water to drink. Hindi po siya, nakuha niyo po, sundan niyo po ako ha. Now, verse 13. Then let our appearance be examined before you, and the appearance of the young men who eat the portion of the king's delicacies, and you see fit, so deal with your servants. And after 10 days, grabe maghamon. After 10 days, tingnan nyo kami ngayon. I-compare nyo kami kung ano mangyayari sa amin. Verse 14. So he consented with them in this matter and tested them for 10 days. Napansin nyo? Purpose, favor. Tingnan nyo po Daniel stood firm on his faith. Favor came. Mismo ang Diyos kumilos in behalf of Daniel's faith. Na siya mismo, nasa isang sitwasyon na pwede namang tanggihan ng eunuch yun Hindi pwede. Ito ang batas. Ito ang sistema. At bakit ako makikinig sa iyo? Ngunit, Panginoon mismo ang kumilos doon sa chief at nagsabi, pagbigyan mo. Nakakuha niyo po ba? Mga kapatid, may mga bagay that when we stand with our faith, mga kapatid, ang pabor ng Panginoon ay nandoon. Tuloy natin. So what happened? And at the end of 10 days, fast forward, their features appear and fatter. Nakakataba pala. In the flesh, all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Verse 16. Thus the steward took away their portion of delicacies and the wine that they were to drink, and gave them vegetables. 17 and 18. And these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Now, at the end of the days, when the king has said to them they should be brought in, end of the days, hindi lang 10 days po yun. Ang sinasabi po dito, yung end ng training na for 3 years. 3 years na po yan, advance na po yan. And sabi dito, brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. Verse 19. Then the king interviewed them, and among them, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore, they served before the king. Na-promote. Nakukuha niyo po ba ako? And in all manners of wisdom and understanding about which the kings examined them, he found them 10 times better than all of the magicians and astrologers who were in his realm. Thus Daniel continued until the first year of King Cyrus. Verse pa lamang po ito. First chapter pa lamang po ito. Pero napakarami at napakayaman ng book ni Daniel. Tanong ko po, as we continue, hindi po ng pinagkaiba ang nababasa nating storya sa mundo ngayon. Ano po yun? Pressure sa mga nakikita natin, sa mga naririnig natin, sa social media, sa TV, kung nagbubukas pa ng TV, sa radyo, known celebrities, motivational speakers. In short, the majority trying to convince us that this is the way to live. Hindi po ba nangyayari din ito ngayon? Ang tindi ng pressure, ang dami nating naririnig, na kung saan hindi natin napapansin, nai-influensyahan tayo sa ating mga pananaw, sa ating buhay, na ganito mamuhay.
This is how you get to have financial freedom. How to be successful in relationship. How to be rich quickly. How to be happy. And there's nothing wrong with this. Because all we want, lahat naman po tayo gusto mag-enjoy ng buhay po. Tama po ba? Amen. Pero, ang nakakalungkot sa mga naririnig natin, sa mga tips, sa mga motivational quotes, is minsan is not founded in the Word. Nakukuha niyo po ba ako? Mga bagay na nakaka-apekto sa buhay po natin. The world today is inviting us to simply go with the flow. Sumunod ka na lang kung ano ang takbo ng mundo. Kung uso ngayon ang mag-networking, mag-networking ka. And again, don't get me wrong, wala pong mali sa pag-networking, ha? Wala pong pagmamali sa business. Pero ang nangyayari ngayon, kung anong uso, kung anong majority, sumusunod na lang tayo. Nakalimutan na natin, ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ito pa, mga narinig natin, pakinggan nyo, ha? Take control of your life. You are the one who holds your destiny. You can achieve what you want. Tingnan nyo, ha? Ang focus lagi is anong gusto natin at ang gusto nating makuha. Na dapat, mas lamang who we are becoming must be greater than what we are gaining. Ulitin ko po ulit. Kamusta na po tayo? Who are we becoming should be greater than what we are gaining. Now, don't get me wrong. Sino po rito gusto yumaman? Parang ayaw nyo na yumaman, ha? Ulitin ko pa tanong ko. Sino po rito gusto yumaman? Wala naman po nagtayo bukas ng business na, yay, bukas ng business ko, mamaya, sarado na, lugi na ako. Walang ganon. Wala pong pumasok sa eskwelahan para bumagsak at lahat ng mga estudyante magsabi lang, parang iilan lang, ha? Wala pong pumapasok sa trabaho ang nangarap na pag pumasok ako dito, lugi na ang kumpanya. Tama po ba? Lahat po tayo may pangarap sa buhay. At yun ang umunlad. Walang mali doon. Ang tanong, ang nangyayari ngayon, kung anong nagigain mo, yun ang nagiging value mo. Napansin nyo ba, masyado tayong namamangha sa mga tao, and again, wag nyo po ako, i-disclaim ko to. Please don't get me wrong on this. Masyado tayong namamangha sa mga tao angat sa buhay, and that's good, walang problema ho doon. Na nagde-desire na, dapat meron din ako, dapat meron din. Pero ang tanong, who are we becoming? Kamusta tayo? Sino ba tayo ngayon? Ano na ba tayo ngayon? Huwag natin kakalimutan po yun. Who are we becoming should be greater than what we are gaining. Ang mundo may ino-offer na buhay. Ang Diyos may ino-offer na buhay. Come on, can I hear an amen doon? Ang tanong, anong mas pipiliin mo? Yung ino-offer ng mundo sa'yo o yung ino-offer ng Diyos sa'yo na buhay? Katulad kay Daniel. At ano nyo po, this is a great story. Si Daniel ay nasa isang sitwasyon which is nakalak siya sa sistema. Ang hirap banggain ng sistema. Pero si Daniel, with God's wisdom, hindi siya nag-compromise. Nandoon ang wisdom ng Panginoon. At tutuloy po natin ang story niya, kulang pong oras natin yan. Lahat ng pinagdaanan niyang challenges na pagtagumpayan niya. To the point, ang sistema ay nagbago dahil sa Kanya. Can I hear an amen? So, kung makita niyo po, merong gagawin at gagawin sa atin ng Panginoon. Daniel 1, verse 8. But Daniel purpose in his heart. Call it purpose. Purpose in his heart, not to defile himself with the king's delicacy. Daniel chose not to be influenced, not be controlled, not be governed, not be shaped, not be affected by the system of the world. Hindi niya inayang maka-apekto sa kanya ito. Bagkos tinayuan niya siya sa Panginoon at kung sino ang Panginoon sa atin. Amen. And God will always be, and your faithfuls will always be rewarded. Daniel and his friends made the firm decision not to compromise. So, ibig sabihin, it is possible that even in a system that you are in, pwede kang hindi mag-compromise. Have the wisdom from God.
Alam niyo po, totoo pong maraming korap. Kayo naman, parang, yung amen nyo naman, parang ayaw nyo. Totoo po, marami pong korap. Tama po? We are living in a world na korap po talaga. Huwag na po tayong magulat. Pero kahit korap ang mundo, ang mga anak ng Diyos ay aangat sa buhay. Hindi natin nahayaan na ang korupsyon na nangyayari sa mundong ito ay magpa-apekto sa atin na sumabay na rin ho tayo. Tama po ba? Na pag mayroong pedestrian lane, tatawid ka sa pedestrian lane. Hindi yung may pedestrian lane, dahil nakita mo marami mas tumatawid doon, susunod ka na lang doon. At lahat po magsabi ng Amen. Parang konti na ng Amen doon na kapag may footbridge, ito na ang footbridge. Pero dahil maraming tumatawid dito, doon ka sa footbridge. At wala nag-amen. Doon pa rin sa tawiran doon. Na kapag mahabang pila, di ba? At sinabi pumila, pipila. Amen. Pwede tayo maging catalyst of change, mga kapatid. Madali yung magreklamo. Madaling mag-murmur, madaling magdabog, madaling mag-post sa Facebook. Tama po ba? Madaling mag-bash at madali ka ring i-bash. Pero hindi ho tayo ho yun. Daniel purpose in his heart, sabi niya ganyan, hindi ko hayaang maapektuhan ako nito. Pero may wisdom siya sa galing sa sabi niya ganyan, bigyan mo muna ako ng vegetables and water to drink. Natuloy po natin. Daniel knew that his faith in God was on the test. Alam niyo po, when we believe on something, we will always be tested. Do you believe na yayaman ka? You will be tested. Ayoko po niyan. How would you know that you really believe unless you are being tested? How would you believe talaga? Now, Daniel chose not to compromise. Kaya nga po, life's pressure will always test our character, attitude, principles, and beliefs. Pag may pressure na, diyan nalalabas ngayon, kamusta na po ang character natin? Kamusta na ang attitude natin? Kamusta na ang mga prinsipyo natin? Kamusta na po ang mga beliefs natin? At mga kapatid, itong sitwasyon ni Daniel is a make or break situation. A make or break decision. Would I compromise kung lahat nagsiyuko na? Kung lahat kumain na? Ang hirap kaya nun. Diba? Sabi mo, magda-diet ako. Diba? Tapos bigla-bigla maglalatag lechon. Ay, Diyos ko po. Tapos lahat ng mga kasama mo, kumakain sila. Torture, diba? Kala ko ba friendship tayo? Kala ko masasamahan mo ko sa hirap at ginhawa? Di po ba? Ang daling mag-give in. Ang daling mag-give up. Ang daling i-let go at sabihin, konti lang naman. Wala naman tao dito. Wala naman taga-New Life. Ang dali. Di po ba? Ang tindi. 175 million. Jackpot. Mga di mo ganon. 500 mo ng jackpot. Isang taya lang naman. Minsan lang. Malay mo, magta-tights naman ako eh. Uy! Maniwala ako sa'yo. Pag nanalo ka, wala ka na sa church. At kung nandito ka sa church, mag-tights ka. Pero yung malilit na bagay yun, nag-compromise na ho tayo. We don't live by chance, we live by choice. Can I hear an amen? We live by faith and not by sight. Ang dali naman eh. Ang daling mag-give. Si Daniel, ang sarap. And take note mga kapatid kung napakinggan nyo po at nabasa po natin, ang sabi ng yun, sige, payag ako. Pero kung nakita nyo po kanina, hanggang dulo yung pagkain lagi nandoon. Habang kumakain siya ng vegetable at tubig, doon pa rin yung pagkain. Mamaya mabasa po natin yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang temptation, ang challenge, ang concern, ang problema, hindi ho nawawala. Harapin mo.
Hanapin mo. May grasya ka na nanggagaling sa Panginoon, malalagpasan mo yan. Kaya lang, kailangan mong laksan ang loob mo. Na pag dumating si lechon ka lang. May sarsa na ako. Hindi, joke. Hindi po. Amen. Kaya nga ako aaminin ko talaga. Nagbabawas talaga ako ng, in Jesus' name. Pero, purpose. Let's talk about purpose. Hindi kasi ako nagbabawa. Tingnan niya, bakit ka nagda-diet? Para pumayat. Okay. Let's go deeper. What's really the purpose? Bakit ka nagda-diet? I want to live long. I want to serve God. May kusog ba ako? May narinig ba kayo? I want to live long. I want to serve God. I want to be a blessing to the community. Kaya po, protektahan ko ang katawan kong ito. Kaya hear and amen. Hindi yung, bakit ka lumagay? Para pumayat ako. Yun lang? Let's go deeper. Why are we going to church? Oh, come on. Kung tatanungin natin ating mga sarili ngayon, ba't nga ba ako nagsimba? Ay, linggo eh. O, linggo. Paano kung sabihin po namin dito, mag-announce si Pastor Peter, lahat kami dito, mga kapatid, starting April, Monday na po ang service. Aatin kayo? Hindi. Ano sabihin nyo? Ano sabihin natin ganyan? May pasok ka. May pasok ako, Lord eh. O, tanyo. Hindi po. Why are we attending church? Let's go deeper. It's not by a religious ritual, obligation, o tinulak ako ng nanay ko. O dahil linggo. O dahil, Lord, may kailangan ako sa'yo. No. We are here because, Lord, I want to be with you. I want to know you more. I want to strengthen be with you more. At hindi lang yan, duktungan natin. I want to be in fellowship with my brothers and sisters. In Jesus' name. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kung lalaki yan, hi bro. Kung babae yan, hi sis. Nakuha niyo po ba? We're not attending church alone for Jesus. That's good. Pero we're also attending church to connect, to fellowship with one another. Alam niyo na po ba pangalan ng katabi niyo? Siyempre, asawa niyo eh. Alam ko naman yun eh. No? Pero hindi kung hindi niyo pa po alam ang pangalan ng katabi niyo, dapat alamin niyo na. Amen po ba? Purpose. What is the purpose? Okay. Purpose. The reason for which something or created for which something exists have one's intention or objective. Nung tumanggi si Daniel, iisa lang ang purpose niya. At ang purpose niya, hindi ko hayaan mabahira ang tema ng mundong ito dahil anak ako ng Diyos. Ang tindi nga ho niya eh. Kasi pagtutuloy natin sa mga story to follow doon, ang sabi pa ng mga kaibigan nila, di sige, kung itapon mo kami dyan sa leon, o itapon mo kami dyan sa apoy, basta ang Panginoon, i-deliver ho kami. Purpose, mga kapatid. Sabihin nyo nga po, purpose. What's the purpose of the business? Yumaman po. Okay. What's the purpose of getting married? Mahal ko po siya. Oo naman. Wala naman nagpakasal ng galit sa isa't isa. Pag may nagka-counseling po, yun ang una ko namin tanong. Ay, sinabi ko. Yun ang una ko namin tanong. Why are you getting married? At una ko na agad. Alam ko pong mahal niyong isa't isa. Ang tanong, bakit? Hindi po ba? Hindi tayo nagsasama lamang for the sake na, mahal ko siya. Ayun na, given na ngayon. Deeper. Anong mas malawak doon? Nagbukas ka ng business. Bakit? Gusto ko yumaman po, pastor. Okay, nung yumaman ka, para saan ang kayamanan? Purpose. At maraming tao ngayon, with the system ng mundong ito, naghahanap ng purpose. Gusto yumaman. Kasi bakit? Ganito, ganyan. Alam niyo pa, meron ako napanood, no? Dito ako nalungkot eh. Sabi, kaka-Facebook to minsan eh, no? Minsan napanood ko ito, sabi ganyan. Sabi niya ganito, ako hindi ako nakatapos ng college eh. Hindi ako nakatapos ng college. Lahat ng mga pinag-aaralan ko doon, hindi ko naman nagamit. Kaya sa buhay nito, ang importante talaga, diskarte lang.
Diskarte lang kaya ako hindi nakatapos ng college. Sa buhay mo ito, kailangan natin ng diskarte. Diskarte lang kailangan mo. Sa kanya yun. Ang nakakalungkot, he is trying to convey a message. Ganun ka rin dapat. At sa mga hindi nakatapagtapos, yun na nga ba sinasabi ko, diskarte na lang sa buhay. Eh, yung iba nga, tamad eh. Ayaw nga bumangon eh. Diskarte nila yun. Nakukuha niyo po ba ibig ko sabihin? Yung iba, nakukuha niyo po ba? Kaya yung iba, ayaw mag-aral. Bakit? Narinig niya kasi, successful dahil sa diskarte lamang. Mga kapatid, may kanya-kanya po tayong journey sa buhay. Ang journey po natin ay hindi nakabase sa sinasabi ng iba, although, if kung yun po, ang sinasabi sa atin is grounded from the Word of God, may nagsabi sa atin from the Word of God naman, sundin natin. Pero ang tanong, personally, ano ba sinasabi ng Panginoon sa atin? Amen o doon. Kaya nga sabi sa Colossians, okay, tingnan natin dito Life's purpose is found in the author of life. We are not just living to exist, to fill up space. Hindi po tayo nabuhay dito, example po, pangalan ko ay Roman. Nung pinanganak ako, ang Diyos nagulat. Ay, si Roman! Anong gagawin ko dito? At nagpapamiting sila, nagpapa-BOT meeting sila, board of meeting sila. Oy, mga anghel, magpamiting tayo. Hindi ko alam ang gagawin ko dito. Alam ng Diyos ang gagawin niya sa atin. Sabi nga sa Jeremiah 1:5, even before your mother's womb, I knew you. So mga kapatid, for us to know purpose in life, it starts by knowing the author of life. Amen. Lahat po tayo dito, may purpose. Lahat po tayo dito, hindi ko po alam kung mayroong mga nagsabi sa inyo, wala kang silbi, hindi totoo yun. The mere fact na pinanganak tayo sa mundong ito, meron purpose ka. So stop listening to the lies. Wala kang mararating. Mahirap ka lang. Yan lang ang tinapos mo. Ang tanong, sino bang nakakaalam talaga at nakakakilala sa atin ng buong bulo? Na wala pa tayo sa womb ng ating nanay, kilala na tayo. At may plano na to prosper us, to give us a future and a hope. Amen. Kaya ang katabi mo, may future talaga yan. May pag-asa talaga yan. At yayaman yan. Pag talagang yaman talaga, lakas ng amen eh. Nung sinabi ko may pag-asa, amen. Nung sabi ko future, amen. Nung sinabi ko yung katabi mo, yayaman yan, amen! Amen. Pero talagang gusto natin yumaman lahat no? Amen. So, sabi dito, Luke 4:18. Sabi, the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Himself, clear na clear sa Kanya, para saan at bakit siya nabuhay. Ang dami nagsabing para sa iyo sa Kanya, Saduceo sa Kanya. Huy! Yung badyos nyo, oh my God, nakikisama sa mga makasalanan. But Jesus said, I came here to save the... Ang linaw sa Kanya. Kaya nga pag alam po natin ang purpose, malinaw po kung anong gagawin po natin. Kaya nga purpose will give us clarity in decision making. Can you hear amen doon? Bakit ba natin yan? Kailangan ba natin yan o hindi? Ano bang purpose niyan? Clarity. Okay, sabi dito, Ephesians 5, verse 15 to 16. Carefully, then how you walk. Live purposefully and worthily and accurately. Ay, grabe. Tingnan niyo po yung wordings, ha? Tingnan niyo po, purposefully, worthily, accurately. Not as unwise. Pakisabi nga po, hindi ako yon. And witless, but as wise. Sabi niyo nga po, ako yon. Wise, sensible, intelligent people. Making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. Purpose will reveal the right priority. Katulad ni Daniel, malinaw sa kanya bakit siya matanggi.
And because of that purpose, malinaw din sa kanya ano ang priority niya. Sabi dito, 1 Corinthians 9, verse 26 to 27. I do not run uncertainly, without definite aim. I do not box like one beating in the air and striking without adversary. But like a boxer, I buffet my body, handle it roughly, discipline it by hardships, and subdue it, for fear that after proclaiming to others the gospel and things pertaining to it, I myself should become unfit, not stand the test, but be unapproved and rejected as a counterfeit. Si Manny Pacquiao, pa nagte-training para manalo. Tayo po dito, we are being trained by the Word of God and by the presence of God para paglabas natin dito, manalo. We are being trained. Tayo ay pinapalakas na mula sa salita ng Diyos. Hindi para matalo, kundi manalo. Kasi lalabas ho tayo dito, harapin natin ang realidad, may problema ho tayo. Tama po ba? Sino po rito walang problema? Taas ang kamay. Wala. Sino po rito may problema? Yan. Sino walang balak magtaas ang kamay? Taas ang kamay. Paglabas ho natin dyan, may problema pa rin. We need to be trained. Kaya si Manny Pacquiao, kaya siya, tinan nyo he trains hard. Because meron siyang harapin na laban. Pero dahil nag-training ka, nagpalakas ka, alam mo ang dulo niyan, mananalo ka. Confident ka. Parang sa mga estudyante, nag-aral ka ba? Opo. Oh, bakit ka mangungopya kung mag-aaral ka? Para sure buhin daw, sabi ko naman. Naninigurado. Napakatalino talaga. Hindi po, tama po ba? If you are confident in your God, if you're confident in His Word, anumang challenge yung dumating sa buhay mo, ang sasabihin mo lang, malalagpasan kita, ma-overcome kita, kaya kita. Amen. Kaya nga sa mga estudyante, balik ako sa mga estudyante aral kayo at papasa kayo. Matik yun. Amen. Hindi naman namin sinasabi, huwag kayong maglaro Bawasan lang. Tsaka hugas plato din, pag may time. Hugas plato din pag may time. At lahat ng estudyante magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Purpose will give us focus. Nakita nyo? Ang purpose, manalo. So, anong gagawin mo? Because ito ang purpose mo, I will train myself to win. Gusto mo yumaman? You train yourself to gain weight. Mag-aral. Gusto ko pong maging milyon, pastor. Gusto ko yumaman. Okay po, sige. Anong gagawin mo? Nagpe-pray po. Okay, nagpe-pray ka. Ano pa ginagawa? Magpe-pray po. Okay, sige, walang problema doon. Bukas sa pag-pray, ano po ginagawa mo? Nagpe-prayer and fasting po. Ano ko po? Nag-apply ka ba ng trabaho? Hindi po. The Lord will provide. Ako po. Tama naman, pero God will give you instruction. Can I hear an amen doon? Tuloy. Punta na tayo sa favor. Daniel 1:9. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Tingnan niyo po, mga bagay na imposible, dahil nanampalataya ka, naging posible. Meron po bang bagay kayo na imposible sa buhay niyo ngayon? Meron ba kayong sitwasyon ngayon na para bang ang labo na? Meron ba kayong sitwasyon tayo ngayon na para bang naiipit na tayo? Pero pag manatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon, walang imposible. Tingnan niyo po. Standing up. Pananampalataya saan? Faith of who God is, faith on what He says, and faith on what He can do in you and through you. Pakita naman natin yun. Nandun ba yun? Yan. Ayan. Hindi ko nakita Sige, tuloy natin. Standing on your faith will manifest grace.
Kumikilos ang Panginoon once manampalataya ka. Nananampalataya ka ba, kapatid? Kumikilos na ang Panginoon. God is working and moving once faith takes place. Faith on who God is, what He says, and what He can do in you and through you. Matthew 7, verse 20, 17 to 20. So Jesus said, because of your unbelief, for I surely say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Sabi sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder to those who diligently seek Him. Sa akin pong pagkatapos, Daniel 1, verse 15 to 16. Natin niyo po. Verse 15. At the end of 10 days, their features appeared better and fatter in the flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Thus, tinan niyo po, verse 16. Thus the steward took away, saka lang tinanggal ng steward yung king's delicacies doon sa lugar ni Daniel. Ano po ibig sabihin po nito? Nananampalataya ka ba, kapatid? Naniniwala ka ba, kapatid? Hindi ho nawawala ang temptation. Hindi ho nawawala ang challenge. Lagi lang ho nandyan yan. Kaya nga ho, ang buhay po natin is composed of thousands of decisions every day. Mananatili ba ako sa Panginoon? Maniniwala ba ako sa Panginoon? Will I continuously depend upon the Lord? Or, konti lang, Lord. Konti lang, Lord. Titikim lang ako, Lord. Hindi naman makakasakit to, Lord. Konti lang naman. Or mananatili tayo doon kung sino ang Panginoon sa atin. Kung anong sinasabi niya at anong kaya niyang gawin. Posible may pinapaniwalaan po tayo ngayon, hindi pa nangyayari. Pero hindi nagbabago ang ating Diyos. Natuloy natin. Then the king interviewed them. Among them, all, in-underline ko na yan, all, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore, they served before the king. Promotion awaits to those who will remain faithful. Ulitin ko po ulit. Promotion awaits to those who will remain faithful. Magpatuloy. Hold on. Kapit lang. Yield lang. Sandal lang. Isuko mo lang. Darating din ang promotion mo. Darating din ang prayer mo. Posible na sa isang sitwasyon ka ngayon na para bang imposible na. Pero kapatid, itong hamon ko sa iyo, hamon natin sa isa't isa. Hold on. Huwag bibitaw. At isa pa, no, bago po ako manalangin, hindi po nag-iisa si Daniel. Napapalibutan siya ni Hananiah, ni Mishael, and Azariah. What does it mean? That in life, kapatid, you need people. People that would believe in you. People that have the same faith with you. People that has the same purpose with you. Hold on. Amen. Purpose, favor, promotion.